What's up guys, this is Ada Official Vlog. For today's vlog, mag-react tayo ng isang napakagandang laban guys na Sixth Street at Akata guys. Sobrang gandang laban to guys. Kasi alam kong parehas itong magaling guys. Pareho ko itong idolo. At si Sixth Street ay isang Bisaya kaya sobrang idolo ko yan guys. Sa flip top pa lang siya lumalaban guys. Puta, napaka-husay. Wala akong masabi guys. Kaya tara, tirahin natin to guys. Pangil sa Pangil, Olongapo City. Bago tayo mag-start, you know the drill! Let's go, Pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, 1538 Jewelry, Fubu, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Aputure, Fortuny Advertising. Matira, mayaman, Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Sixth Street, galing Davao City, syempre. Salamat sa mga tropa dito. Yeah, hello ba po? First time, yo! Salamat! At, Ginoo, sa aking kanan, pakilala mo sa amin kung sino ka! It's the motherfucking Akata! Shoutout sa JF Crunchy Chicken House ng Pampanga, 1122 Digital, Cyber Philippines, Parasan sa Kanto ni Juan, The Barber Lounge, Crafty Street PH, kay Coach Kirby Raimundo sa God's Will, Bataan and Beyond Basketball, Soul Amp, at kay Lil Pin na nagbigay sa akin ng gift. Akata, pili ka tao yun. Tao. Oh! Sino na? Nanalo ng coin toss si Sixth Street. Pinili niyang mauna si Akata. Matira, mayaman, pangil, sa pangil, sagbangan na! Bisakon! Lahing pang maruming basahan! Dito sa Luzon, ayaw namin kayong kababayan. We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having a glory. Body shaking off kahit pa na sobrang groggy. Cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. Maltrato di si Abis, si Akata sa Laring. Alam niyo nang hindi boring. Ikaw, magwalis ka muna at magsaing bago ka sa amin mag-good morning. Handaan na mesa kahit di ka kakain. Pag diswak sa panlasa, bulyaw abot mo sa akin. At wala kang magagawa kundi ako iyong galangin. Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Yawang Bisayang inutil gumalaw. Di mo na mababago aking isip at pananaw. Na basta Bisaya, katulong, lalo pag galing Mindanao. Sa totoo lang, ayaw na namin kayong matanaw. Napilitan lang kaming maging kalahi nyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao. Bisayang soft-spoken. Maaring bobolahin ninyo. Slow it down. Putik. Tinapak-tapakan ng mga Bisaya. Pero alam ko ba to, isang laban lang yun guys. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung takbo ng utak ni Akata. Sa tingin ko,
laban is laban talaga guys. Oo, Bisaya ka at bobo, lahi ninyo! Hirap ba maging Bisaya? Laging kawawa, sa life dinaya, tila dilaw ni Bathala. Pansin mo, tuwing may bagyo na tatama sa inyo lagi, malala pinsala. Nauubos na daw pondo ng gobyerno, kakapadala sa inyo ng relief goods. Yung lugar nyo, paano hindi magiging impyerno? Yung nutrisyon nyo, panay street foods. Mga feeling chabit singson, bobobo naman gumalaw. Mag-aanakan galor, papamanahan lang ng kalabaw. Wow! Daig nyo ba mga daga sa pagka-non-stop ng pregnancy? Mga yawang sex maniac na nagpapalaganap ng yaya agency. Thank you Salamat sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason kung ba't may marurungis na nangangalingasaw sa aming mansyon. Kaya anong ubos na ang Tagalog? Yung sinasabi ng kababayan mo si Terdy. Sabi mo sa kanya, hindi na uubra yung ginagawa niyang pagpapaka-edgy. Hindi marketable yung pagmumukha niyang sobrang dirty. Yung face value niya katumbas lamang ng kay Poison 13. Kung dati tinawag niyo akong bala, bobo, inutil, lahat yan tiniis ko. Nalungkot, nag-aaral, hanggang sa makagraduate at yung ROI nakamit ko. At ang sarap sa pakiramdam na sa tuwing ako'y mahihirapan, iisipin ko lang na mas kawawa kayo! Ano, logo po? Tangina nyo, buhay pa ba kayo? O, busog ba mga tao? Hindi. Tangina ako, busog. O ngayon busog na ang Tagalog, maghuhugas ka ng plato, tarantado! Tipong, di ka pwede magreklamo. Ako ang iyong amo. Tipong kahit di ka DDS, dapat lang malinis ka magtrabaho. At pakatandaan mo na kung saan ka kumakain, doon ako tumatae. At para ka pang asong nakatali pagkat di ka kakain hanggat di ko sinasabi. Sige na! Layas na! Ento na kontrata! Yang sa lupa ng mga Bisaya, ilabas nila yung persona non grata. Walang pa kayang akata pagkat wala ng balak pang bumaba sa lugar ng mga muchacha. Sige mo kunot no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno nakatutok lang sa metro. Yun ang punot dulong dahilan kung ba't nabuo itong konsepto ng toxic Tagalog collective ego. May natutunan na naman ang mga walang pinag-aralan. So don't put the blame on us kung ba't mas doble inyong pagod because the government designed you guys para magsilbi sa aming mga Tagalog. Kumbaga, dito sa bansa kami lang nakalaya. Yung mga Tagalog katumbas ng estado ng buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya, kayong mga Bisaya na nagsisiksikan sa Divisoria. Pag lalaki, kargador. Pag babae, ispakol. Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na bisakol. Use your mother tongue, ina mo, peasant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo!
Bisaya! Sobrang galing ni Akata dito guys. Galing. Round 1 guys. Pakinggan natin yung round 1 ni 6th Street guys. Let's go. O sige na. Kami na yung mga katulong. Di mo na kailangang ilantad. Kami na yung mga katulong pero kain ka munang pagpag. Binabagyo daw yung Kabisayaan. Baka nga naman makatsamba. Pues ibang dilubyo tong haharapin mo, mga ngailangan kang pag-asa. Game! Game! Tulog na ata! Nung nauso yung Bastaga po Bano, ito ang pinakaputang inang dahilan. No doubt. No doubt. Pero imbis kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato, iniwan inyong hometown. Ngayon nagbabalik kasi advantage, gagamitin lang kayo sa showdown. Huwag ka maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. Ngayon napansin ka bilang Akata. Yeah, hooray! Pero paano yung mga naiwan ni Nico sa kahihiyan at mga nabitray? Ano mang palit mo ng pangalan, you still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Gapo, first time ko dito. May chance kaya akong manalo? Kay konti lang, kay konti. Ano? Para maganda laban. Game! Paano ba yung Akata effect? Now let's put it in perspective. Mga terminong hindi kayo pamilyar para di ganong expected. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro past due, yung resulta retrospective. Anong walang connect yung huli. Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Diba? Sinubukan ko lang kayo na naman. O siya mag-ungkatan. Inosenteng isip nyo, nauutungan yan. Yung napau-kagad, yun yung nautakan. Babanat ng keso may problema. Sa kabataan, lipunan, pati publiko, patay. Nag-i-stay ka lang ng obvious pero sa mata ng marunong wala kang matatangay. Obserbasyon mo ay obserbasyon din namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme, ganong ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup ay wow. Damn! Tangina, kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason. Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga, like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance, sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Mo naiiba ka? Gising! Normal na tao ka lang. Magyayabang kang matalino ka, dumpa kay Badang? Diba ikaw pa simuno ng pag 3GS squatting? Ngayon aalingaso yung panghe. Si Pistol ng Lilimos Validation, Poison sanay sa rejection. Hoy gago, wag kami. Yun at yun din yung mga nakita namin problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginagante. O kay kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para may karamay ka din. Puway, doon pa sa tinuturi mong kalaban ka nakahanap ng kakampi. Di ba? Mas masaya buhay mo kamo sa kanila, di ba? Eh ba't mo laging tinitira? Damn, G! Sintomas yan na kahit anong yabang mo ng buhay mo, hindi ka pa healthy. Sila ba yung mga squatting?
walang bahay, pero iniisip daily. Yung tinatawag niyang squatter, nasa isip niya at living rent-free. Na-overcome mo yung depresyon, pero yung depresyon ni Poison, ginawa mong katatawanan. Nakabangon ka sa hirap, pero yung mga mahirap, pinagmukha mong mga talunan. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan. Imbis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Tangina, bakit? Dahil sa pagiging salbahe, pinapalakpakan ka nila? Nitong mga to, pues matuto at makinig. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant siya sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman ulit. Paraan niya kasi yun. Para maitago yung struggles niya sa buhay, kailangan ibang imahe yung mag-stand out. Pilit tinatago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga crowd. Pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya manlait na go, sabay konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong akat na show, ako yung closing remarks. Akada first one. Maganda yung pinakita niya. 6 Street, tingin ko lamang dito sa 6 Street guys, kasi yung mga binitawan niya ng mga bars at salita, napaka-solid guys. Sobrang ganda. Sobrang 6 Street, sobrang husay. Kaya tingin ko first one unang round, first round, 6 Street ako guys. Round 2 tayo. Akata. Closing remarks? Putang ina mo! Iniisip ko daw yung mga 3GS, malamang sila yung mga nakalaban ko. At gusto mong i-share ko kung paano ko nalagpasan? Gago! Malin mo lang sarili mo. Madali lang lampasan ng depression. Konting iyot, konting drugs, mawawala din yan. Dinamay mo pa yung pag-a-addict ni Lance? Yak! Para namang wala kang kaibigan na sak. Okay! Ayoko na sanang sabihin to, pero kakasimula pa lang ng PSP, ang dami na agad issues. Kaya sige, ulong ka po! Taas kamay ng lahat ng naniniwalang mongoloid si Phoebus. Tinira si Phoebus. Puta ina. Mongoloid si Phoebus. Taas kamay! Tangin na di kayo naniniwala? Mongoloid yan! Hindi! Ano ba yung mga sinabi mo? Maduming background, di tinitignan yung pangalan sa resume. Gago! Di ko kailangan magbasa ng resume! Di ko kailangan magtrabaho! Dahil ako mismo ang negosyo! ROI, bitch! Putang ina mong Bisaya ka! Tangin ng Bisaya to. Salat sa dunong mahina! Pangkatulong, alila, kaya nung narinig mo yung bonus, dali-dali ka, sumama kay Phoebus at tiniman si Enigma. Another isa buhay job na tumalikod kay Arik. Ang susunod sa yapak nila J. Black at Patrick. O susunod ka na 6th Street bilang former employee of the year na gagawing taga-benta ng ticket. Bird brain parang si Tukel. Preferred prey ng illegal recruiter. Oh, you get paid kaso pang loser. Uuwing dead maid at ako yung abuser. Napasukan mong amoy si cold-blooded killer.
di uubra kahit pa yung panay is no na teacher. Sa Davao, kayo'y mga yawang cold product na i-deliver. Mala ice, bisakol! OFW sa freezer. Sobrang cold! Parang kayo ng ex mong chimay. Iniwang ka daw kasi amoy puke na iyong dighay. Iniiyot mo kahit sino, iyong utang pamigay. San galing tong info? Si Sak mismo nagbigay. Tanginang to, akala ko pa naman, kaya pala si Tito Badang nagawa mong unawain. Kala ko pa naman good boy si Bluebird Floy, yung pala manyak din. Yan ba natututunan mo kay Andrew Tate? Mang Banyo Queen, Mang Margarine, sabay yung puke lalagyan ng submarine. Di ka naman ganyan dati, pero di na ako magtataka pa kung bakit. Pinili mo nakakadiring uri ng pamumuhay at diyan ka naakit. Naiintindihan kung gusto mo lang lumigaya 6th Street at nakinig ka sa amo mo at ikay humanap ng pangit. Tangina, kulang na nga sa buwan yung anak mo, pinagkaita mo pa ng mga araw na makasama ka. Para saan pang naging isa buhay king ina to kung wala naman palang kwentang ama. At maliban doon, nalaman ko pa na bilang kaibigan ni nalaman ko pa na ikay X din bilang kaibigan. Kasi si Sak na mamaho na, di mo man lang sinasabihan. Tangin tong baho. Tinira si Sak Maestro, guys. Si Sak Maestro, guys, ay hindi ko alam kung taga Davao yun. Taga Davao si Sak Maestro, guys. At napakagaling din ni Sak Maestro, guys. Sobra. Yung laban nila ni hindi ko na maalala sino yung kalaban niya, basta galing niya dun, guys. Kaya nakakapunyete eh. Nakakadismaya na masyado na makita na hindi lang pala ako dito yung desperado. Okay nang makita si Sak na tinutulugan ng mga tao. Kesa makita siya ditong batak na pinag-a-addict nyo, matawag lang na preparado. Ay, nakakadiring tignan! Ang lalakas nyong mag-burst! Nakakatakot! Pero mas maayos mga buhay namin nila Sinyo at Shernan. Sa buhay, champ! Daming dinamay nito ni Akata, guys. Lahat lasid, guys. Putik na Akata. Pero ba't parang walang value? Parang pang Argentina pa rin habang si Akata na'y naka-Wagyu. Sa Cebu, iniwan ko tong mga gago. Lumipat lang ng liga pero yung hygiene di nagbago. Halo-halong skin disease. Mga lalaking nagsisiksikan sa iisang kwarto. At take note, salo-salo sa iisang banyo. Mga dugyo! Tang-ina kadire! Di ka ba nag-iisip, punyeta ka? Na dito sa ginagalawan nating industriya, magkakaiba ang bayad sa writer, direktor, artista. Tama? So kung ginagawa natin yung tatlong trabaho na yun ng mag-isa, deserve talaga natin bayaran ng triple yung kita. O, alam mo na, ha? Nandito kami para perahan ka. Wala kaming paki sa tournament kasi wala naman na tong kredibilidad. Simula nung binito mo yung kay Mot at J Black, wala na lahat. For real! For real! Isa tong matinding clown show ng mga sellout rappers like us. Flip-top pa rin #1. Kaso, wala si Akata sa palabas. Okay. Balik tayo siya. Ang ina mo. Ano pa ba yung mga sinabi mo kanina para makapag-rebut pa ako? Akata effect. Ayaw mo yun? Gago ka? Wala bang epekto sa'yo yun?
Nabayaran ka ba ni Arik ng binabayad ni Pibus dito ngayon? Tangin, hindi ka binayaran ng ganun. Yung 100k na pinagtrabahuan mo ng isang taon, yun lang yun. Pero per battle, malamang 20k ka lang dun. Hindi? Magkano pala? 6 digits. Mga 6 digits? Putang ina, kinaya ni Arik yun? Yun totoo! Saan ko mo ng sponsor yun? Nabenta naman niya kay Toyo yung flip top. Hindi mo na alam. Ba't di na ba kasi kayo nagkita? Nagtampo si Arik. Oo, ako rin eh. Chinat ako nun eh. Sabi niya, mas tanga pa daw ako sa dating ako. Nag-reply ako, haha. Tangin ng battle rap to eh. Tangin na kasi, nilagay kami sa dulo eh. Di sana mas masaya. Tulog na yung mga tao, doon ngayon mo lang pinasampa si Akata. Tanga ka talaga. Tinira na naman si Pibus, guys. Ay, sira ulo talaga itong si Akata. Pero idol ko to si Akata, guys. Sobra. Galing din to, guys. Sino ka na nandito? Serdeo, Bading! Si Nikki, mukhang avatar! Si Sak, mabaho! Si Sai, Muslim! Crazy Mix, mataba! Si Kairam, magaling mag-basketball! Si Maglas, welcome sa Gapo, tangin ninyo! Putang ina. Tinira lahat, guys. Ay. Pakinggan natin, guys, round 2 ni Ay, nako. Kahit tirahin mo yung Donggalo, hindi ako masasaktan kasi alam naman natin. Donggalo fan ka din. Sinabi mo na yon sa mga interview, mamen. Tandaan mo, ang tunay na baliw, hindi nagsisinungaling. Ang ino, di ba? Holy Brad. Tiba-tiba nga daw yung bidyoke, tatagli 5 piso mo, kakakanta mo ng Stupid Love. Ina, tinira. Deo, Nikki, Sak, kung sino pa mga putang ina tinitira, no? Di ba't hindi ako? Itong sinikong Banban. Tinututukan ka ng tirador, huwag kang lumingon kung san-san! Total, tinitira ka, Pibus, sali nga. Sagip lang. Dito. Alili. tinira na naman si Pibus, guys. Si 6th Street na naman. Tingnan natin. Ay, natin to, dito naman eh. Tama. Tungkol doon sa huling battle ko. Ba't yung ibang mga laban, maraming reels na ginawa sa akin, isa lang, tas puro highlights pa ni Kairam? Ano, walang rhyme to. I'll just straight up asking, bro. Wala, okay lang. Pati yung camera angle sa malayo, inalis para di makita reaksyon ng mga tao sa likod. Kahit yung poster dito, binaliktad yung pangalan namin, pagmukain lang ako na underdog. Why, oh why? Utos ba yan ng mga bumubulong sa'yo para lang ako'y ipatalo, bay? Kung yun yung business plan, hell, I don't mind. Pero mag-i-invest na nga lang kayo doon pa talaga sa taong may problema sa ROI. Round of game? Game! Nagmamaskara siya sa round 3. Sinusuot niya yon pag oras ng manarantado ng malala. Kung talagang salbahe ka, mag-angas ka nang hindi nagtatago sa ibang muka. Magpapakademonyo, makokonsensya lang pala. Tas bonus pa yung hindi ka makalata pag tumititig ka sa suso ng mga model sa baba. Therapy session. Malaman lamang kung maninilip lang pala yung intensyon ng puta. Diba? Pero dahil sa maskara na yon, sige nga. Hiniling mong mamatay yung lola ni Righteous One, tas after 1 buwan, nagkatotoo. Ano pakiramdam? Okay na. Tama ba? Tingin mo ang cool nun, boy? Tama ba na sumunod mong laban, pinagyabang mong nagkatotoo nga just to prove your point? Ang kulit lang eh. Kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense? Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo lang lumala yung shit. Sana mag-gets na oo, granted, my grandma, pero yung grandson of a bitch, tang ina mo.
Hindi mo pwedeng idahilang lumaki kang walang magulang. May isip ka't nakakakita. Sa laban niya kay Sir Deo, papit daw yung mga teacher, yung kanyang binibida, pati sundalo tinitira. Pues magulang ko, teacher at sundalo, ngayon mo ilabas yung pagkasiga. May gabay ng isang guro at sundalo mas mabisa pag may magulang na nagturo ng tamang disiplina. Pero iniwan ka nga pala ng iyong tatay. So it must be sad. Kasi mas inaantay niya yung ROI kaysa sa kanyang daddy. That's so bad. Huwag mo nang antayin yung ROI cause dad ain't coming back. Pero bukod sa kanyang tatay, nag-abroad din yung kanyang nanay. Gaging tindi. So ang mandamay ng pamilya ng kalaban, yun ang kanyang ganti. Punong-puno ka ng galit sa ibang family, G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Kaya inadapt na lang yung karakter ni Joker. Malahit ledger daw kanya. Dala ng isang pagiging loner, yung hate damang-dama. Malungkot niyong family circle, iniinda mo pa pagkat literal na walang mapupuntahang corner pag naiiyak ka na. Buti na lang talaga may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mong nagme-make sense ka sa buhay. Kaya damay pamilya pa. Yung karma nagiging evident. Therapy session pwede rin. Hanap mo gamot sa depresyon, bitch, tanggapin mo to at taste of your own medicine. Kaya ano, Phoebus, tulungan itong manok nyo makarecover. Cause there's levels to the shit, dog. Laging timeless yung obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga goats, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Pero tama na kumparahan. Gets naman yung layo ng diferensya. Sunod na lang natin pag-usapan kung saan tayo nagkakapareha. Saan tayo nagkakapareha? Round 2, Akata. Magaling yung mga binitawan niya, guys, ng mga salita. 6th threat, round 2 ni 6th threat. Mas madami siyang binitawan ng mga bars, guys. Para sa akin, lamang dito si 6th threat sa round 2, guys. Round 1, round 2, 6th threat ako. Pakinggan natin yung round 3 ni Akata, guys. Sa pagiging buraot sa mga liga. Ninis mo pa yung pamilya ko, putang ina mo. Kakamatay lang ng tatay ko. Yung tatay mo, ilang taon nang patay? 2. Condolence, Brad. Yung sa akin, okay lang eh. So, ayun nga. Ano ba yung mga sinabi mo ulit? Ino to? Parang makaribat ako. Sige, okay na. Before we all go home, 6. You need to suffer Akata-induced depression while just appreciating the art. Akata Live Therapy Session! Ito na yung exciting part. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga nakakasama at kung saan ka na nakalugar. Kaya tell me who your friends are and I'll tell you who you are. DDS? Donggalo? Tangina, double negative! DDS ka na, donggalo ka pa? Kailangan mo nga ng therapy. Nag-abroad na't lahat, di pa rin sinuwerte. Bumalik battle rap la na pambayad kuryente. Namatay lang iyong dad, agad-agad kang natorete. Father figure naghanap, kasawi ang palad na hagilap, Andrew E. at Duterte. Keep them in your mind, buhay mo lalaylay.
Tiyak na savings decline habang si Akata sa bagong auto sasakay. Dinitis mo yung ROI. Gago, you'll be left behind parang parking boy lang sa magsaysay. DDS ka, boy. Pagkahunghang di na moderate. Kung yung tokhang ginawa mong itolerate, sarap mong tokhangin sabay mga laman loob idodonate para lang higupin ng lasing sa mangkok ng Goto Gate. For gapo ears only. Malaki ang pagpaslang with matching tanim droga sa parak na hibang at halang sa pagkabig ng kota. Oo, titimbuang lahat sa pagtambang kahit adik lang sa Dota parang Laksamana Joshua. Kaya, kung sabi mo, kailangan magtago sa maskara, gago! Kung tumiklop sa inyo si Lanceta, ibahin mo si Akata. Pagkat oo, kaya ko itong sabihin ng walang maskara mula sa puso ko, Duterte, pusang ina ka talaga! Putik. Tinira si Duterte. Shit. Buti pa yung mga pinapatay mo, malaya nang nakalutang. Yung mga Pinoy na buhay, nilubog mo sa 13 trillion na utang. Utangin na naman! Deped pa talaga napili nyong sakalin at gatasan. Yung mga teacher tuloy tulad ng nanay mo napapalive na parang walang pinag-aralan. Tingin mo wala ka dong kinalaman? Bukang bibig mo, DDS, suportado mo yung gahaman. Bilyon-bilyon na wala para sa edukasyon ng ganun lamang. Ngayon, di na imposibleng mangyaring maging badangan taong bayan. At speaking of badang, last battle mo, ikay badang defender. Talagang DDS for life. Sumakto pang sa lugar nyo yung kulto ni Kibuloy nakadepende. Kaya talaga namang alright. Kala ko ba mind your own business? Ba't sa mga issue sumisisid ka pa't numunose-dive? Sa paggamit ng dalawang tenga, lumitaw lang pagkachismoso para pakinggan mo pa yung both sides. Ganon lang yun. Anong kampyon? Chismoso ka, tarantado! Yan ba napapala mo kakasama sa mga donggalo? Pakampiyon-kampiyon ka pang hayop ka, magpapakatuta ka lang pala sa mga aso? Ano tinatahol nyo? Gago! Yung pinapauso nyong rap game, pagsasayang ng laway. At ang iingay nyo daw, putang ina nyo! Pinapasabi ng mga kapitbahay. Nananahimik yung mga artist, bigla nyong ididis. Di nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot, na sa buhay panay ngit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga ay bunga ng inggit. Tangina mo, kamukha mo si Master Pito. Di ka ba nagpapaahit ng bigote, mukha ka tuloy hito. Tanginan to, tapos niyayabang mo pa na walang 3GS sa Mindanao. Ano naman? Para sabihin ko sa'yo, ang manlait sa 3GS, ang may karapatan, ako lamang. At wala kang karapatang gawin yung mga bagay na yan, lalo na't may kagrupo kang Yangwan. Ilan si Yangwan? Ilan si Yangwan? Yun ang libre ng Jollibee sa family, tas nagpa-picture ng nakaganyan. Putang ina, kala ko tuloy, yung pamilya niya, mga pulubing pinakain ng motovlogger sa daan. 6th Street, ba't naman nagsasama ka sa mga ganyan? Ha? Isa buhay champ, naging repin DW, sobrang kuwela. Sumama sa mga toxic tito from lumang eskwela. Ano nangyari? Mga taong ang gugulo nakakulong sa sistema. Pag nalasing, manggugulo na lang ng eksena.
Kaya ang makawala sa grupong Asal Salbakuta ay kung DW, yan ay V for Vendetta. Tawagin niyo na yung PETA. Ang baho ng tutang to. Ako, wala akong pakialam kung Pucho Andrew. Tawagin mo yung kuya mo. Hindi ka pa ba nagigising mula sa mga coffee party nyo? Pang-mongoloid yung initiation, kaya pala ang panghi-panghi nyo. Magrarap ako without basbas mula sa mga sabi-sabi nyo. Hindi ako re-respeto sa tunggalo. Baka ihiyan ko pa kayo without tabi-tabi po. Ano ba yung AE nyo? Audience expectation? Ano pang i-expect? O AE, alter ego, iba yung the mongoloid na reject. O Andrew E, na yung presence dito, hindi na ma-detect. Pagkat yung AE ngayon, walang iba kundi... Sayang, inaantok na sila eh. Siguradong gibadangal ng kahit sinong makalaban. Ultimo kumpanya nga nagagawa akong bangasan eh. Kaya madali na sa akin ang manira ng pangalan. Kaya kung may papatira ka sa susunod, Andrew eh, alam mo na sinang dapat mong tawagan. Grabe, galing. Pakinggan natin yung last round ni Sixth guys. Let's go. Kaya na daw mag-angas ng walang maskara. Mas maganda nga yang talaga. Para kita ko yung ekspresyon ng mukha mo habang binabanatang kita. Round 3 game! Ready na po, game! Madalas niya akong tinitira sa pagka-DDS kahit di sure. Lahat gustong ikabit sa politika, magtunog lang siyang mature tol. Kaya ako may slogan na DDS, galing akong Davao del Sur. Kayo nung mga kayo ni Baste. Baste, nakita yung mga post niya ng Pebrero? Pinagmumura pa kami ni Mayor Baste, ba't binabahado yung Davao, sabi na itong putapete. Hoy! Carmen at Panabo yung binaha. Anyari nun sa fact check yung sinasabi. Iba yung mayor ng Davao del Norte, isisisi mo pa rin sa Duterte. Barado yung banyo ng kapitbahay mo. Ba't di mo binuhusan yung tae? Bobo ka? Tangina, pasensya sa term pero bobo. Capital B-O-B-O. Tangina yung Davao nilipat sa Davao del Norte. Ang bugok mo kasi. Kami yung nayayanig sa mali-maling linya na iyong pinagsasabi nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Joke ka naman. Tangina, gusto pag-usapang politika. Di ka naman dating ganyan ah. Ba't bigla ang ganito? Namimingwit lang kasi yan ng kalabang politiko, magpapagamit lang po. Walang kahit anong wordplay ang masasakit pag reality na nanlait sa iyo na dati tinitira mo lang yung gobyerno pero politiko din pala magpapalamon sa pride mo. Ano? Ina, tatakbo ka sa eleksyon, ang lakas mo magsabu? Ang ina, ito, real talk talaga. Sa Cebu, pangalan nung tinutuluyan namin, Mariners Club. Tapos sila nilang Seta, lumipat ng ibang hotel, kinulit pa yung mga staff kasi napagkamalan nilang asset yung isang seaman sa Mariners Club. Seaman nga no, Mariners Club, malamang apartment niya yon. Hello? Noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag, nasalisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad. 7 sina yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par, walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw.
Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte tuta ng singkit. O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Tangina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago. Ilan ko? Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. No. Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kino-compliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balansi yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Ilan to? Dahil lang sa personal ng motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip, asa! Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala! Lagyan mo man ng silencer, mapipigilan mo man yung tunog at hindi yung bala. Shit. Ang galing nun. Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung piling lang edukado. Dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis rin na bao. Judges! Puta, galing. Round 3, Akata. 6 straight. Sobrang galing, guys. Pangil sa pangil, matira mayaman. Ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals ng matira mayaman. Team B, ang boto ng Round 1, round 2, round 3. 6 straight, guys. 7-0 para kay 6 straight. Yo, salamat tulong ka po. First time ko dito. Si Akata, actually, isa to sa mga tunay ko talagang tropa. Nakita nyo naman sa interview, pero ang ina, nagsokang puta.